Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, kung makikita nyo, di ba naka-check engine. Bukod dyan, yung idle nito, hindi siya stable. At mataas pa siya. Ayon kay customer, nalinis na daw yung throttle body nito. Kaya lang sa obserbasyon ko, andito pa rin yung problema sa throttle body niya. Kaya nga sabi ko kay customer, ulitin ko na lang yung paglinis. At dahil nga sa pumayag na si customer, syempre naman, sinimulan ko na yung trabaho. Una kong tinanggal dyan, siyempre yung negative ng battery, tapos yung mga socket wire sensor dito sa throttle body, tapos gamit ako ng socket 10 sa number 12. Dito sa throttle body mga boss, nakita nyo naman, di ba? Unang-una may natanggal ako dyan na isang nut. Tapos ito ngayon, yung number 12 na bolt, dalawa yan, di ba? Ito yung isa mga boss, yung nasa baba, yung tinatanggal ko. Bolt din yan na number 12. At finally, ito pang isang nut niya. Ayan, katabi ng bolt yan mga boss eh. Bali lumalabas mga boss dito sa throttle body, meron yan dalawang nut tsaka dalawang bolt. Natatanggalin kayo. Pero bago mo matanggal itong throttle body, sa ilalim yan mga boss, nandyan yung coolant hose niya. Medyo masikip yung position, kaya ang diskarte ko dyan, gamit yung plier, inilihis ko muna yung clamp niyan dito sa coolant hose. At dahil nga sa masikip itong position ko, para tanggalin ko itong coolant hose, yung flat screw na lang ang ginamit ko dyan, pantulak sa coolant hose, para bumitaw siya dito sa throttle body. O diba, ganun lang mga boss ang diskarte kung masikip yung position nyo dito sa pagtanggal ng throttle body. At dahil okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon yan linisan ulit. Siyempre naman, gaya nito mga boss, itong pressure sensor nya or map sensor, hindi naman pala ito tinanggal nung nilinis. Kaya tatanggalin ko yan mga boss, itong map sensor nya. Lilinisan ko yung loob nyan. Pwedeng dyan ang gagaling yung check engine eh. Marumi itong map sensor nya. Pati itong loob ng pinagkakabitan ng pressure sensor, marumi rin yan. Ayun ang nakita ko mga boss, kaya nagkaroon siya ng check engine. Sa paglinis naman ito mga boss, ang ginamit ko lang dyan is carburetor cleaner. Pwede na rin yun. At kung makikita nyo, ito yung lagayan ng pressure sensor nya. Nilinis ko yan maigi mga boss dahil nga sa makarbon. Tapos dito na ako sa body nya mismo, dito sa plate, sa loob. Gagamit ako dyan mga boss ng toothbrush. Ayan ang gagamitin kong pangkuskus para matanggal yung matitigas na carbon na kumapit dito sa plate nya. Bilib ako sa kumapit na carbon dito sa plate niya mga boss, ang tigas. Talagang kinukuskus ko siya maigi, tingnan nyo. Pag ganito kasi mga boss, pag yung plate masyado makapal na yung carbon yan, hindi na yan magsasara. Ang mangyayari yung minor yan, naka-steady lang siya sa taas o kaya magtataas baba yan. Ganun ang mangyayari pag masyadong marumi yung plate niya dito sa throttle body. Sa nakikita ko dito, nalinis nga ito pero matagal na. Kaya ang ginawa ko lang dito mga boss, nilinisan ko na lang yan maigi. Sprayan ko siya na maigi para luminis siya ng gusto at magkaroon ng magandang resulta itong ginagawa ko. Kailangan matanggal ko lahat ng carbon na nakapaikot dito sa plate niya. Tapos dito naman ako ngayon sa idle speed control niya. Dapat itong idle speed control mga boss, freewheeling yan. Hindi dapat pigil ang ikot niyan. At dahil nga sa okay na ito mga boss, ibalik ko na itong throttle body sa dati niyang position. Mga boss, pasensya na kayo ha. Ito yung mga una kong video na dumepende ako sa mga napanood ko rin na video. Pero di nagtagal, inisip ko na mas maganda siguro pag gagawa ako ng video is buo talaga siya para mas maintindihan ng mga nanonood. Nang sa ganun, matuto na rin sila pag sila ang gagawa ng kanilang mga sasakyan. Kaya pasensya na kayo mga boss kung meron ako mga pagkukulang sa mga dati kong ginawa na video. Ito naman mga boss, kaya ako ipinost dahil nga sa merong customer na nakiusap sa akin na kapares nito yung problema ng sasakyan niya. Ganun pa man mga boss, kahit hindi maayos yung pagkakagawa ko ng video, sigurado naman yung pagkakagawa ko ng sasakyan is good. Dito naman sa throttle body mga boss, ang naka-engage lang naman dyan is yung coolant hose. Tapos yung accelerator niya, yung holder, dito nakalagay. Dito siya naka-bracket. Pag okay na yun, pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt tsaka dalawang nut na number 12. Ihigpitan mo nang maayos yan. Ang napansin ko lang dito mga boss, pag gagawa ka, medyo masikip. Unang-una kasi nasa loob ka mismo ng sasakyan eh. Kaya dapat nakahanda kang pagpawisan ng marami. Pero kung pag-aaralan mo yung paggawa mga boss, hindi naman ganoon siya kahirap. Hindi siya katulad ng iba na maselan. Ito hindi siya maselan. Dito naman ako sa pagkabit ng socket wire niya mga boss, dito sa mga sensor. Hindi kayo maliligaw dyan dahil yung forma ng socket wire sensor niya pag isinalpak nyo magkakaiba. Kaya kapag nagkamali ka, hindi naman yan papasok. Dahil nga sa itong socket wire is may kanya-kanya silang forma. Basta't siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat mo ng mga socket wire dito sa sensor para hindi ka magkaroon ng problema. At dahil okay ka na dyan, pwede mo nang ilagay itong air filter cover niya. Basta't siguraduhin mo lang yung mga hose na tinanggal mo dyan, pati yung mga clamp, maibalik mo siya ng maayos. Pati yung
inlet hose niya, siguraduhin mong maayos yung pagkakalapat mo dyan. At yung mga clamp niyan, dapat maayos din yung pagkakahigpit mo para wala siyang singaw. Alam niyo mga boss, importante kasi na dapat walang sigaw yan dito sa inlet hose. Pwede kasi magkaroon ng problema dito sa idle niya, hindi siya maging stable. At pag okay na yan, hindi ko pa sinasabi, in-start na agad ni customer. Excited lang daw siya. Nakita nyo naman, wala na yung check engine niya at yung minor niya, nag-steady na rin. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!